We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Sarong residensya sa Talisay, Camarines Norte natumtum nin kalayo. Sawa na nagpurupot sa kable ning kuryente nagkausan nin brownout. As seen, 14 runners matrayumpong natapos ang 100-mile ultramarathon race. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Kakulanganin para tukdo sa special education maging sa regular classes, nanotaran sa Bicol Region. Ang rason sa likod kay ni tinutukan ni Jessica Calinog. Pareho kan kakulangan sa classrooms. Sigun ki dinasiteya asin Act Bicol Union Naga City President Apollo Sebelio, masasabing may kakulangan man sa mga paratukdo sa Bicol Region. Sa Naga City sana, nasa 30 mga paratukdo na subuot ang nag-resign ngunya na taon, asin ang pinakarason kan kadaklan, ang hababa na sweldo. Sabihin nang nasa 30,000 na ang salary. Bilang saro sa mga signatory kan sa inang clearance, sige akong hapot. Iyaon sa range kan 350,000 to 400,000 a month ang sa indang salary duman. And aside dyan, nahiling na ninda na mas magian ang trabaho duman ki sa digdiyo. Basis sa indaman sa nang sinasabi. Abroad. Dyan sa abroad, nasa US. Saro pa sa mga nanotara na kulang ang mga paratukdo sa special education o SPED. Sinda Jeneline ngani, duduwasan ng SPED teachers ngunyan sa eskwelahan na ini sa Pili. Dawa po, so gano'ng kapagalan mo sa pagtukdo mo, once na nahiling mong may nahiling kang progress po baga sa inda, nagde-develop sinda, magaanan sa pagmatis. Sa pagtukdo sa SPED, kaipuhan ang kaaraman sa manibaibang kakayanan, siring kan paggamit nin Braille para sa visually impaired, sign language para sa mga deaf and mute, asin kakayanan na ma-assess ang kondisyon kan sarong aki, nganing araman kung paano ini matutukdoan. Sigun sa DepEd Camarines Sur, dikit sanaan items na pigtatao kan DepEd Central Office para sa SPED. Apuera pa kaiyan, didikit man ang mga eskwelahan na nag-opresir nin kurso na nakatutok sa pagtaong kapasidad na magtukdo kaini. Kaya iniman ang pigo-opresir ngunyan sa eskwelahan sa Pili. Tarabangan ta ko anong pangangaipukan Pilipinas, iyon man yan ang kurso na laugan ta. Ano ba ko itong mga nadangog talang na kurso tapos uso-uso pero manid. Agosto 5 an puon kan klase kan mga makuakan kursong ini. Igo po akong relatives po, pinsan po na igwa siyang difficulties na makapagtaramin, makapagdango. Para po, pagbaligo naman, so kaya ko na siyang kaulayon and kaya ko na makipag-communicate sa iya. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Natumtum nin kalayo ang sarong-harong makalis magbungkaras ang kasulo, pasado alas 8:46 kasubanggi sa Purok 3, Barangay San Isidro, Talisay, Camarines Norte. Tulos man na nakaresponde ang BFP, alagad marikas na naglakop ang kalayo sa bilog na harong kung sa nag-abot nin haros sarong oras antes na ideklarang fire out ang lugar. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan BFP sa posibleng pigikanan kan kalayo. Nag-abot man sa 750,000 pesos ang inisyal na kantidad kan danyos na winalat kan insidente. Sigun sa BFP, mayo ni nakaistar sa harong, hulita minsan sa nakun magbisita digdi an may sadiri. Mientras tanto, nagsayuman ng maghampang sa kamera an may sadiri kan nasambitan ng harong. Kung tayo po ay laging wala sa ating mga bahay, siguraduhin lang po natin na bago tayo umalis ng bahay, siguraduhin na lahat ng mga naka-plug na mga electrical appliances ay pakitanggal.
yung mga paki-double check yung mga pinaglutuan, especially yung tangke ng LPG. Camarines Sur nangingenot sa mga probinsya sa rehiyon na may pinakadakol na kaso ng dengue. Mantang Naga City ang nangingenot na may pinakadakol na naitalang kaso sa probinsya. Tutukan sa report ni Chris Novello. Nagpakol na sa 190 kaso ng dengue ang naikurit kan DOH Bicol sa Camarines Sur po Enero hasta Hunyo ngunya na taon. Ang probinsya man ang nangingenot sa mga probinsya sa rehiyon na may pinakadakol na kaso na pigsusundan kan Camarines Norte na may 128 kaso, 87 sa Catanduanes, 49 sa Sorsogon, 36 sa Albay asin 33 sa Masbate. Sa 190 kaso sa Camarines Sur, 23 digdi ang gikan sa Naga City. Naghuros man subot ang numero kan kaso ng dengue sa syudad ning haros 36% alagad daybot sabihin na dapat nang magkampante. Dapat po hindi po kasi po yung mosquito naman po na nagkakos ng dengue is everywhere naman. Kahit sa ang barangay is meron naman. Maygut man na pigmonitor kan opisina ang mga barangay sa syudad na may clustering o lagpas 3 kaso na nairerehistro. Ang Concepcion Grande na may 7 kaso, padagos ngunyan ang pigigibong clean-up drive as in declogging sa mga lugar na konsideradong breeding site kan mga lamok. Lalo po kang panahon na po yan, school days po yan. Dagos man po kitang nag-request ng fogging operation sa City Health Office. Katakod kay inipig tutulod ngunyan kan DOH Camarines Sur, ang kaaraman dapit sa helang asin kung paano makali kay digdi. Kaya dapat paigting mo ng awareness laban sa dengue. Ang pinaka-importante nga ni, mahali ang gabos na nakatihaya dyan, nagpaparauran. Dapat palaubon niya, taning da mag-collect ng water na posibleng mapagsugukan o maging reservoir ng mga mosquito. Kay Banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Man iba-ibang produkto gikan sa 36 na munisipalidad sa Camarines Sur sarong semanang ilalatag sa trade fair sa kampo kan Camarines Sur Police Provincial Office. Uya ang report. Alas 3 ni maagahon nagbiyahe na hali sa Kabusaw pasiring sa Naga City sinda Nanay Merle. Daraninda ang labis 10 kilo nin mga sira asin hipon para itinda sa luwas kan Camarines Sur Police Provincial Office. First time pa po ma-encounter na arog kaniyo. Nagbakasakali po kami na sana magayon, gabos na mga paratinda, mauubos gabos para makabalik pa kami otro. Si Christopher Man, hali sa buot sa market, alagad ka nahiling ang mga sugok na nakadisplay sa may gilid kan tinampo, napapundo siya para aprobit sara na magbakal digdi nin sarong tray nin sugok. 216 po, 200 lang sa tinda. Dako lang pagkakaiba. Maniba-ibang produkto gikan sa 36 na munisipalidad kan Camarines Sur ang nakalatag sa trade fair sa kampo na ini na madurar hasta sa Biyernes, Hulyo 12. In relation na rin po doon sa ating mga kapulisan. So in-encourage nila yung kanilang mga kababayan doon sa respective municipalities nila na magdala ng mga produkto dito sa kampo. Sarong Agri-Trade Fair man ang kinundusir sa Barangay Santo Domingo, Vincents, Camarines Norte. Pakikisumaro ini sa selebrasyon ka Nutrition Month. Mauot kan mga otoridad na maipahiling ang importansya kan tamang nutrisyon sa paagi kan paglatag kan manlain-lain na produktong agrikultural na makukuha sa indang barangay. Hindi lang po dapat ang nagpapatupad ng mga programang pang-nutrisyon ay ang mga nasa taas o ang council, barangay council, kasama po kami. Dapat po may kontribusyon nila. Kaya po tinatawag natin para sa lahat. Ano po, yung awareness nila, natutunan nila sa pag-prepare ng kanilang mga pinggang Pinoy. Nataon man in tsansa ang mga bakong residente kan barangay na makabakal nin baratong mga agri-products. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Naka-eksperyensya nin 13 oras na brownout ang mga residente kan duwang barangay sa syudad nin Legazpi, Kasuudma. Kan enot ang paghuna kan mga residente parte sa naini kan power trip off kan Albay Electric Cooperative. Alagad ang rason kan power interruption sarong dakulang sawa na nagpurupot sa linya kan kuryente harani sa sarong poste. Tulos man na nagresponde ang mga personahe kan Aleco asin pigsungkit ang sawa tanganing mahali sa nasambitan ng wire. Matrayong puman ining naibaba asin tulos na ipig-turn over sa mga otoridad. Sa ngunyan, balik naman sa normal ang supply kan kuryente sa lugar. Ano ang comfort food mo ngayon na tag-uran? Noodles po. Masarap.
Halo-halo po. Sampurado lang po. Masaram sa sa tag-uran. Kinalasta yung yung ang tatak Bicolano. Anong masiram nakakanon ganyan tag-uran? May sabaw po. Arga? Sinigang. Walang ibang masarap kundi ang ang sinigang na manok. Kaya wag lang ang baboy kasi pang high blood yan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Urog pang pagbaba kan water level sa spring sources nanotaran kan Metropolitan Naga Water District sa ibong kan paglaog na kan tig-uran. Kung taano, aramon ta live kay Jessica Kalinog. Jessica? Kate, kung minaoran, bigla man nasusundanin mainit na panahon. Sigun sa MNWD, iniman ang saro sa mga rason, kaya padagos ang pagbabakan supply kan tubig sa peranindang spring water sources. Kaya posible man ang pagluya o pagwara kan bulos kan tubig sa peranindang nasasakupang lugar, arog na sa nakanamamatean ngunyan, digdi sa banwaan kan kamaligan. Arual daw arog kainian sistema kan 43 anyos na si Elcid kan kamaligan Camarines Sur. Pagkaaga, balik-balik sakdo nin tubig sa bombahan, nganing mapanuan mga drum asin planggana sa laog kan harong, kaya udto naman nakakaluwas para magkayod. Sa nakalihis kayang 2 bulan, mayo subuot ni nagbubulos na tubig sa saindang gripo. Alas 6, nag-aabang kami ang bulos. Pero may bayad kami 200. Mataong kami tubig, masolusyonan. Sigun sa Metropolitan Naga Water District, an banwaan kan kamaligan asin gainza pa talaga an may problema ngunyan sa supply nin tubig. May mga nanotaran man kaya sindang defective gate valves na nagiging rason kaya di nakakaantos sa indaan tubig. Angat man an padagos pang pagbaba kan water level sa spring water sources kan MNWD. Ngunyan nakakamati kita ning pag-uran ning mga pirang oras and then pirang aldaw man kita iinitan. So nag-evaporate siya naman lang ang pikuran. Ipinaapod man kan sangguni ang bayan kan Daet, an Prime Water Camarines Norte. Nganing simbagon an padagos na problema sa supply kan tubig sa saindang service areas. Sigun sa Prime Water, rason kainian pagbaba kan supply gikan sa saindang water source. Alagad pigigibuhan naman ining paagi sa tabang kan saindang deep wells, asinan pigigibong maintenance activities. Alagad ay nagbenta sa sangguni ang bayan an paliwanag na ini kung sa inanindugan ang konseho na dapat na magbilog din konkretong aksyon ang Prime Water komo panghaluyang solusyon sa nasambitan ng problema. Sa lado man Kate kan Metropolitan Naga Water District sa ngunyan padagosan sa indang pagsusog ka itong mga defective gate valves tanganing matulos naman na maribayan. Igwa naman subuot Kate nin direktiba ang General Manager kan MNWD na sa pag-reading puon ngunyan na Hulyo kung mayo o zero ang konsumo sa tubig, mayo naman in babayadan. Simbag man inikate duman sa agrangay kan pirang mga konsumidor na sigisindang bayad nin water bill miski nga ni mayo man in nagbubulos na tubig sa saindang mga gripo. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. 78 anyos na lalaki sa Pasakaw, Camarines Sur, lugadan makalis mabudalanin pampasaherong tricycle. Mantang truck na may kargang 25 tonelada na batbat, buminagat sa Tahaw Kantinampo sa Banwaanin, Pamplona. Tutukan sa report ni Chris Novello. Lugadan ang sarong 78 anyos na lalaki makalis mabudalan kan sarong pampasaherong trimobile sa Pasakaw, Camarines Sur. Sigun sa Pasakaw MPS, da inarisa kan driver kan tricycle ang nagbabalyong senior citizen. Sangon niya nagkaaraglo naman ang pamilya asin driver kan tricycle asin sinagot kaini ang gasa sa pagpapa-ospital kan biktima. Perming mag-ingat sa satuyang mga driver, tawaning konsiderasyon ang mga nagbabalyong mga pedestrianta lalo may nahiling ninda approaching sinda sa sarong mga intersection or even po nga sa mga clear roads.
Sa Pamplona, Camarines Sur, nagkausan ni magabat na bulos kan trapiko ang nakabagat na delivery truck sa tahok kan tulay sa Barangay Batang. May karga mga bakal ang truck. Istorya kan driver kaini pasiringkotan ni sinda sa Metro Manila gikan Ormoc, alagad pagabot sa nasambitan ng lugar, naraot ang gearbox kan truck asin dagos na nawaran ng kontrol sa manibela ang driver. Sa highway pa lang may naramdaman ako na merong kumakalong-kalong. Ito naputulan ng tornilyo nawala ng giya, so yung nawala ng kontrol yung manubila. So hindi ko na mapihit-pihit sir yung kaliwat kanan. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa mga motorista na pirming i-double check ang pigmamaneho mga lunadan antes magbiyay nga ning malikayan ang mga aksidente. Then maging defensive driver kita, tanganing iwas sa disgrasya, iwas danyo sa buhay, as in iwas danyo sa properties. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga senior citizen as in persons with disabilities sa Naga City as in Camarines Sur pigsairarom sa Emergency Preparedness Forum como parte kan pagtabang sa mga residente na maging andam sa anuman na kalamidad. Ini asin ang iba pang detalye aramunta sa report ni Jessica Calino. Sa mga panahonin kalamidad, ang mga miyembro kan sa tuyang pamilya na senior citizen as in persons with disability, iusubuot ang haros pirming nawawalat o huring nakakahali sa residensya. Kaya sindaman ang sentro kan pigkondusir na Emergency Preparedness Forum sa Sarong Mall sa Naga City, katabang ang DOST, FIVOX, Pag-asa, asin ang EMS physician na si Dr. Ted Esguera. Nasa wheelchair ka, lock mo lang wheelchair, ang katawan mo ganun lang habang tumitingin ka. Yung mga visually impaired, hanap lang, tapos stay low, kunwari may sunog, gagapang sila pero wall-oriented. Ang kaaraman na ini, magiging dakulang tabang daa para sa 68 anyos na si Nanay Teresita. Urog natasinda sa ng duwakan sa iyang PWD na aki, ang magkaibanan sa harong. Kay puhang tapo iyan sa satong buhay na mailigtas sa ang mga sa kuya, senior ako, pero mas ko yung aking PWD para maiano ko saya. Masuportahan ko siya pag oras ng mga kalamidad. Alagad para masabi na andam na talaga, pigtukdoan man ang mga ini manungod sa mga hazard o peligro na pwedeng mangyari sa oras kan manibaibang kalamidad, arog na sanakan pagsabog kan bulkan, bagyo o paglinog. Kanakaaging semana, mga uniformed personnel sa Camarines Sur man ang nagsairarom sa Tactical Emergency Casualty Care Course. Sigun ki Dr. Esguera, day natatapos sa pag-neutralize kan sitwasyon ang trabaho kan mga nasa serbisyo publiko. Dapat ikonsiderar man ang huma sa sadiri na pwedeng sapuon halimbawang nasa engkwentro, kaya importante ang siring na mga kaaraman. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Good news mga kapuso, nagpuuna ang bagong Regional Proof of Purchase promo kang GMA. Ang kapuso, kasiyahan panalo para sa tsansa na manggana ni dakul na mga papremyo. Nagpuun po ini kan July 6, 2024 asin madurar hasta sa August 16, 2024. Pwede ka mong maghulog nin entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu asin Cagayan de Oro asin sa pili ng mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Pagirumduman mga kapuso na mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Ano ang comfort food mo ngayon na tiguran? Macaroni soup po. Tapos? Champurado din po. Kinalas. Paris, arupya. Lalo maurang-urang baga. Ay puwan yan. Mama, anong comfort food mo ngayon na tiguran? Kinalas po. Tao po. Sir, anong masirap na kakanon mo niya na tiguran? Kinalas. Sakano. Paksiw. Sir, anong comfort food mo ngayong tag-ulan? Sinigang. Ha? Sinigang. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Man iba-ibang grafted na pananom mababakal sa may gilid kan tinampo sa Barangay Del Rosario, Naga City. Pagkakaiba kan siring na klase kan seedlings asin ang bentahe kaini tinutukan ni Jessica Calinog. Papuli na kutaan 67 anyos na si Tatay Romulo kan maagihan ang mga nakadisplay na pananom sa gilid kan tinampo sa may porsyon kan Barangay Del Rosario, Naga City. Nakabakal na daa siya digdi ka nakaaging semana. Alagad nagbalik siya para sa sarupang puunin limonsito. Para at least may mapaglibangan at hindi na ako pupunta sa palengke. At least kung lumaki man ito, mayroon na akong pipitasin. Grafted na ang mga pananom na ini na pigtitinda ni Ricky. Kaya syerto na daan pagtalubo. 150 hasta 500 pesos ang presyo kan lambang saro sa mga ini. Depende sa klase. Ungrafted plants. Mas madali subuot na magbunga kaysa sa seedlings. Sigun iyan sa plant propagator kan DA Bicol Regional Nursery na si Rosendo. Halimbawa sa pili, ang pigagamit digdi sayon o porsyon ka nagbubunga ng puon. Kaipuhan sa nadaang siguruhon na ang kukuanon sumismong pigbubungahan. Saka iniilalag sa rootstock na babangaonin 2 to 3 cm sa tahaw. Tapos ang slit po dito sa sayon, same lang po ng pagkahiwa dyan sa rootstock. Iwasan pong hawakan ang na-slice ng sayang. Ganyan lang po ang paghawak. Tapos ito na po yung plastic strip na tatali natin. Ang nasa purukan sayon, day kabali sa papatuson, tainiman ang masa nga asin madahon. Pakapatos, saka na initatakupan nin plastic nganing maibitaran na mabasa. Alagad ang pagirumdom ni Carulio, miski grafted, kaipuhan na maray na maataman ininin pakaray. Tanganing masyertuman, an magayon na pagtambo asin pagtalubo. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Bagong estratehiya kan Naga City Social Hygiene Clinic kontra HIV gamit ang prophylaxis medicine. Piglunsar na. Opisina mahigot na pigtutulod ang pag-inom kanasabing bulong tanganing dagos ng mapababa ang kaso kan HIV sa syudad. Uya ang report ni Chris Novello. Formal ng piglunsar kang Naga City Health asin Social Hygiene Clinic ang bago kay ning estratehiya nga ning mapahuros ang kaso ng HIV sa syudad. Ini unprepared o pre-exposure prophylaxis approach to end HIV in Naga City. Ang bagong estratehiya na ini gamit ang prophylaxis medicine na tenofovir M3-Serabine kung sa ilang sisay man na sexually active na pwedeng mag-inom ka na sambitan ng bulong sa laog nin 2 hasta 24 oras antes makipagdurog. Ang prophylaxis kasi ini sarong paagi. Kung alimbawa ang sarong tao na engage sa pagkipagtalik na unsafe. So iniyo sa paaging ini na iiwasan ta magkaigwan ng infection na pwedeng mahawa siya na magkaigwan ng HIV. So ito yung importansya kaiyan, tinatao ta siya kasi nga para makaiwas. Bukas ini sa mga at-risk individual siring kan mga persons living with HIV partners, sex workers asin iba pa. Alagad ang test maka-avail kan siring na bulong, kinakaipuan na mag-agi muna sa screening, counseling asin laboratory tests. So anyone interested, pwede mag-digdi po. Makakonduct kitang counseling and screening kung qualified sila to avail. May mga screening na mga laboratory tests na gigibon before they can avail. Libre asin exclusive sa nasa Social Hygiene Clinic ang nasabing bulong asin day pa available sa mga butika. Kaya banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. 14 sa 18 runners matrayumpong natapos ang 100-mile ultra marathon race na ginibo sa Camarines Sur sa laog nin 22 hasta 41 oras. Ang sa indang istorya aramunta kay Jessica Calinog. Sa oras na 22 hours, 19 minutes and 55.12 seconds. Natapos tulos kan 52 anyos, asin pigko-konsiderar na King of Philippine Ultra na si Virgilio Undalok Jr. gikan Samar, ang 100-mile o 160 kilometers ultramarathon race sa Camarines Sur. From Goa to Nevada, then medyo tayo. Talagang yung pacing natin is normal lang kasi hindi pwede hatawin kasi paakyat siya eh. Hali sa banwaan kan Gainza, pigbagtas kan 18 elite runners ang 13 banwaan sa Camarines Sur hasta makabalik liwat sa Gainza. Tuluan DNF o did not finish, saroan did not start. Alagad ang 14 iba,
matrayumpong natapos ang 160 kilometers. Last runner si Tolitz Calmada na nagdalaga nin 41 oras. Grabe, mapanakit si si 160, grabe. One thing na naging problem ko yung balat ko sa singit. Friction burn, minor cuts, asin blisters. Iyan ang pira sa mga nagin angat sa runners. Alagad sa ibong kaini, nagin matrayumpo ang longest road race sa Camarines Sur. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Gadan sa pambabadil ang sarong 27 anyos na babae sa barangay Mangkasay, Paracale, Camarines Norte. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad, basado sa pahayag kan witness, nadiskubre na sa naninda ang biktima na may tama ning bala sa lawas, mantang nakahigda sa bamboo sofa sa Indang Harong. Narecover man sa lugar ang 2 basyo kan bala ning badil. Idinalagan pakuta na sa ospital ang biktima. Alagad pigdeklarar na ining dead on arrival kan doktor. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad, tanganing maaraman ang motibo sa krimen asin ang pagkakabistuhan kan sospek. Kasabay kan selebrasyon kan Nutrition Month kunya na taon, sarong Municipal Nutri-Walk ang kinundusir sa banwaan kan Bulan Sorsogon. Sigun sa Municipal Nutrition Office, 1,700 katao gikan sa manlain-lain na organisasyon, LGU asin iba pang grupo ang nagpartisipar sa aktibidad. Nagpuon na maglakaw ang mga tao sa Barangay Fabrica pasiring sa Barangay San Juan Daan. Apara sa Nutri-Walk, nagkaigwaman nin Zumba dance asin nanaunin mga seedlings sa mga tao na pwedeng itanom asin mapakinabangan sa mga masunod na bulan o taon. Sa paagi ka na sambitan ng mga aktibidad, mauwat kan gobyerno na maipahiling sa publiko ang importansya kan tamang nutrisyon. Ang tema po niyan sa ato Nutrition Month, ini ang 50th Nutrition Month po. 50th po sa National Nutrition Council, sa tema na sa PPAN. Ang PPAN, abbreviated po siya. PPAN stands for Philippine Plan of Action for Nutrition, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Naghahanap ka ba ng trabaho o hanap mo ang trabaho sa gobyerno? Tanganing dai na masakitan maghanap nin oportunidad sa man iba-ibang ahensya, pigen kaminar kan Civil Service Commission na bisitahon kan job seekers ang sa indang job portal. Apara sa job vacancy asin deadline kan submission kan application, ma-access man digdi ang iba pang mga detalye para sa partikular na trabaho, maging ang proseso kung paano makakapasa kan aplikasyon na kalaag man digdi. Mientras tanto, para man sa mga mauwot na maging certified kapuso, ang GMA Network Incorporated naghahanap nin mga matitibay asin dekalibreng mga aplikante para sa 28 na man iba-ibang bakanteng mga posisyon. Para sa mga interesado, ipasa sa napoan sa indong aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Kaya ano pang hinahalat nindo, madyana asin maging parte kan Kapuso Network. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.